Kamusta kayo at salamat sa pagsama sa ating pagtatalakay ngayon. Tatalakayin natin ang isang napakalalim na tanong. Bakit nga ba kinailangan ang krus para makumpleto ang paglikha? Napakalaking konsepto nito, kaya't simulan na natin. Heto na agad yung pinaka-puzzle, di ba? Isang malaking dilema. Paano ka magkakaroon ng tunay na pag-ibig na nangangailangan ng kalayaan kung yung mismong kalayaan na yun ay pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng leot? Okay, so para mas maintindihan natin, umpisahan natin sa pinakaugat ng problema. Isipin mo na ikaw ang manlilikha. Ang tanong mo, paano ako makakatanggap ng tunay at kusang loob na pag-ibig mula sa aking mga nilikha? Kasi ito ang premise, di ba? Hinangad ng Diyos na mahalin siya ng totoo. At para maging totoo ang pag-ibig, kailangan may free will, may kalayaang pumili. Kasi kung pinilit mo lang naman ng isang tao na mahalin ka, pag-ibig pa ba yun? Siyempre hindi. Pero syempre, may catch. Ang kalayaang pumili ay nangangahulugan din ng kalayaang tumalikod, kalayaang magrebelde, at kalayaang magkasala. Yan yung napakalaking risk na kaakibat ng tunay na kalayaan. So, bakit na ba sinasabi sa ating source material na itong unang estado ng free will ay hindi pa ganap o incomplete? Anong ibig sabihin yan? Ating alamin. Tingnan natin tong sequence of events. Isipin mo na lang, sa statistics, kahit sabihin nating 0.001% lang ang chance na magkasala ang isang nilikha, kung bibigyan mo siya ng halos walang katapusang panahon, yung maliit na tsansang yon ay siguradong mangyayari kalaunan. It's a mathematical certainty over time. At dito yung crucial point. Hanggat mayroon pang posibilidad ng pagbagsak, ibig sabihin hindi pa tapos ang trabaho. Ang paglikha ay may ituturing pa lang na isang work in progress. So, kung ang Diyos ay nasa labas ng panahon at nakikita niya ang lahat ng ito bago pa man mangyari, ano ang kanyang master plan? Dito na natin makikita ang pinakasentro at masasabi kong mind-blowing part ng argumentong ito. At heto na ang sagot na nakalatag. Ang krus kung gayon ay hindi isang plan B dahil pumalpak ang tao. Hindi ito isang reaction. Sa halip, ito ang foundational solution na itinakda bago pa man magsimula ang lahat. Isa itong preemptive move, hindi lang isang lunas. Kitang-kita natin dito sa timeline kung paano ito gumagana. Sa labas pa lang ng time and space, na-establish na ang solusyon. Pagkatapos, sa loob na ng ating timeline, doon pa lang ipinagkaloob ang free will, nangyari ang mga kaganapan at isinakatuparan ang plano. Malinaw na inuna ang solusyon bago pa man lumitaw ang problema. Okay, gets? Pero teka, paano eksakto kinukumpleto ng krus ang free will nang hindi ito sinisira o inaalis? Hindi ba parang contradiction yun? Kung kinumpleto na, malaya pa rin ba talaga? Para maintindihan yan, pagkumparahin natin tong dalawang klase ng pagsunod. Sa isang banda, mayroon kang pagsunod dahil sa takot. Sa kabila naman, mayroon kang pagsunod na nagmumula sa puso dahil sa pag-ibig. Malinaw na pag-ibig lang at hindi puwersa ang tunay na makakakuha sa puso ng isang nilalang na may malayang kalooban. So ito na pala ang kahulugan ng ganap na malayang kalooban. Hindi ito nangangahulugan na inalisan ka ng kakayahang magkasala. Sa halip, dahil sa sobrang lalim, sobrang linaw ng pag-ibig na nasaksihan mo, yung mismong pagnanasa mo na pumili ng masama ay nawawala na. At napakaganda ng analogy na ito, sobrang relatable. Kung mahal na mahal ang mga magulang mo, sasagi ba sa isip mo na saktan sila? Hindi, di ba? Hindi dahil sa may pumipigil sa'yo physically, kundi dahil yung pagmamahal mo mismo ang nagiging harang. Love itself becomes the ultimate safeguard. So nakikita nyo na ba? Ang krus in essence ay ang ultimate proof. Ito ang nag-solve sa lahat ng what ifs at buts para maging posible ang ganitong klase ng pag-ibig. Ito yung ebidensya. At hindi lang iisang bagay ang pinatunayan nito ha, sobrang dami. Tingnan natin na mabilis tong listahan para makita natin kung gaano kalawak ang epekto ng krus sa buong cosmic order. Sige, unahin natin number 1. Pinatutunayan nito ang sukdulang pag-ibig ng Diyos. Isipin mo to ha, kung ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong universe ang isinakripisyo ang sarili niya para sa'yo, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, binigyan kanya ng infinite value. Yung mismong act of sacrifice ang nagpatunay ng pagmamahal niya at ng halaga mo sa kanya. Okay, pangalawa, pinatunayan din nito ang perpektong katarungan ng Diyos. Dito rin natugunan ang hustisya. Kasi may kabayaran ng kasalanan, di ba?
So siya mismo ang nagbayad nun. Dahil doon, may basihan na siya para patawarin ang mga nagsisisi. Pero at the same time, may basihan din siya para hatulan ng makatarungan ang mga ayaw magsisi. Walang kontradiksyon. At dito na natin makikita ang kabuuan ng lahat. Parang sinasabi sa quote na ito, game over. Tapos na ang problema. Ang free will, kompleto na. At ang paglikha, sa wakas, ay kompleto na rin. At iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Ano nga ba ang mas mataas na antas ng kalayaan? Yung kakayahang pumili ng kahit ano, kasama na ang masama? O yung pagkakaroon ng pusong napalaya na dahil pag-ibig na lang ang tanging kaya nitong piliin? Isipin nyo yan. Maraming salamat sa pagsama ninyo.